Unang game ni Luka sa Lakers ngayon. Pinagkonekta yung dalawang era. Pinakilala din bilang representative ng Lakers sa All-Star Game si LeBron. Nanood din ng game si Dirk, pati yung tatay ni Luka andon. Kaya pala tiniranan ni LeBron at ni Luka ng one-legged fadeaway shot yung Jazz. Magkano rin kaya yung jersey ni Luka sa Shopee? Ibang klase din kasi yung impact ni Luka dahil nilagay ng ESPN sa primetime dati yung Lakers versus Pacers. Pinalitan nila yung Suns versus Jazz dahil akala nun maglalaro na si Luka. Kaya pala si Austin Reeves nun tumirada ng 45 points. In-announce din ng ESPN na ite-telecast nila yung game ng Lakers versus Jazz para maging primetime din. Bukod pa doon, mapa home court o road games ng Lakers, nagtaas yung presyo ng tickets. Yung Jazz versus Lakers, ang ticket price nun umabot hanggang $7,000 or 406,000 pesos. Hindi naman nabigo ang mga fans at naglaro na si Luka. Tambak pa yung Utah Jazz sa first half pa lang 72-47. Si Luka sa first half din mayroong 11 points, 3 rebounds at 3 assists. Si Austin Reeves naman naka 15 points na. Halos balanse rin ang scoring nun ng Dallas. Teka, nasa Lakers na pala si Luka. Tuloy-tuloy sila noon hanggang third quarter dahil hanggang dun lang pinalaro itong si Luka. Naging triple threat sa scoring sina Reeves, LeBron at si Luka. Parang bumata pa ng 10 taon itong si LeBron. Ang aga din dumepensa, ang bilis din bumaba sa pagkuha ng pasa mula kay Luka. Ito yung mga pasang binabayaran. Hindi rin naglaro si Luka noong last quarter. Unang beses kasi ulit niyang naglaro matapos ang halos 2 buwan since December 25. May total si Luka na 14 points sa end of game, 5 rebounds at 4 assists. Kinakalawang pa, mukhang pinapakiramdaman niya pa yung opensa ng LA ngayon or meron pang ibang iniisip. Si LeBron naman nasa 24 points, parang bumata ng 10 taon, ganadong ganado. Iba ang aura ni LeBron ngayon kumpara nung kasama niya si Anthony Davis. Parang ngayon lang nagkaroon ng teammate na pogi na hot pa itong si LeBron. Si Austin Reeves meron ng kaagaw sa mga chicks ngayon pero wala pa rin siyang kaagaw sa kanyang 22 points, 9 rebounds at 4 assists. Naka-minutes restriction pa ngayon si Luka habang binabalik ang kondisyon niya. Meron sanang player ang makakasalo ng minuto niya habang nagpapakondisyon pa. Meron kasing isang player ang hindi naglaro sa LA, ito nga si Dalton Knecht. Personal reason daw, baka meron na naman nanganganak. Nagkaroon na kasi ng practice itong si Dalton para sa Hornets nung makancel ang trade. Base kay JJ Redick, nakausap niya si Dalton bago yung game at mukhang apektado talaga sa nangyari sa kanya. Based din kay Redick, naging emotional din si Dalton kaya pinabayaan muna nila. Ginatungan pa ni Patrick Beverley na mahirap bumalik ang kumpiyansa ng isang player na galing sa trade tapos hindi natuloy. Magiging awkward kapag bumalik siya ng locker room. Bumabalik na rin ang laro ng mga veteran player ng LA tulad ni Bando at ni Gabe Vincent. Hindi na nagdodonut. Yung pakiramdam na hindi safe sa Lakers andun pa rin kay Knecht. Andun pa rin na business side yung NBA na kahit sinong player pwedeng matrade. Si Luka nga na-trade ng walang kaalam-alam. Pero iba kasi yung alam mo nang ikaw yung susunod na antala lang. Hindi rin siya ang dahilan kung bakit kinancel yung trade kundi yung kabilang player. Doon pa lang mahirap ibalik yung kumpiyansa ni Dalton. Parang nagtampo. Mas okay pa rin yung nangyari kay Dalton dahil nakabalik pa rin siya sa Lakers at posible ma-trade ulit siya pagdating ng off-season. Kumpara sa nangyari kay Jalen Hood-Schifino na nasama sa trade papuntang Jazz, hindi na nag-isip or nagdalawang isip yung Jazz, binitawan agad si Schifino. Hindi man lang pinagsuot ng jersey. Questionable din si Dalton sa next game versus Utah Jazz February 11. After naman ng All-Star break, makakatapat ni Dalton yung kanyang temporary former team, ang Hornets.